Isa pong mapagpalang umaga pong muli sa ating mga kapatid sa kawan ng Pinoon. Tayo po'y muling darako sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayon na hinango natin sa mga aklat ng unang Juan, Kabanata 4, talatang 7 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi ng sinulat ng Apostol Juan sa kanyang mga aklat. Sa verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Niyayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po muli sa iyong salita na siyang muling magpapakilala at magpapahayag ng dakila mong pag-ibig sa amin. Kami po'y dumadalangin na muli niyong bantayan ang iyong salita upang ito'y maibahagi ng nararapat, hindi magkulang sa pagpapahayag ng iyong kabutihan at higit sa lahat, maging angkop sa pangailangan ng lahat. Kaya aming panalangin sa tulong ng Banal Espiritu ang siyang paghipo sa aming pangunawa, sa aming pandinig, hanggang sa aming pananampalataya na magsasabuhay ng lahat ng ito. Pagpalain mo kami, Panginoon, ng iyong salita at inaangkin namin ang iyong presensya na siyang gagabay sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa ating panahon ngayon sa Pebrero, alam natin na ito'y buwan ng pag-ibig na siyang madalas ay ipinapahayag sa iba't ibang paraan. Ipinapakita ng mundo ang iba't ibang uri ng kapahayagan ng pag-ibig. Kaya nga, minsan meron tayong tinatawag dun sa mga counseling sa marriage, no, yung tinatawag na 5 uri ng pag-ibig, no? Meron yung may paparanas mo yung pag-ibig sa pamamagitan ng pagsalita. Ito yung tinatawag na love language, no, na pinapahayag mo yung pag-ibig sa pamamagitan ng yung mga sinasabi. Pagsabi ng I love you, pagbanggit ng mga magandang bagay sa iyong minamahal. At yung isa ay through action. Pinaparamdam mo yung pag-ibig mo sa pamamagitan ng yung ginagawa. Yung pinapakita mo yung pagtulong, yung paggabay sa kanila, pagbibigay ng ng kakayahan upang tulungan sila. Minsan naman, ang tawag naman is sa pamamagitan ng action, no? Yung isa naman, pinaparamdam through touch. Yung senses, pinaparamdam mo sa kanya na mahal mo siya sa pamamagitan ng senses. Pagyakap, paghalik, at maraming bagay pa. At yung iba naman ay sa pamamagitan ng time, pagbibigay ng oras ng panahon. Pinaparamdam natin na mahal natin ng isang tao pag minibigyan natin siya ng panahon. At yung panguli ay yung pagbibigay ng regalo, yung receiving gift. No, ito yung laging binabanggit, paano mong i-demonstrate yung pag-ibig mo sa anong paraan. At pero minsan naiintindihan nito, hindi sa lahat ng pagpapahayag mo ng pag-ibig sa tao ay naunawaan to ng tao. Kadalasan may mga pinaparamdam tayo na hindi naiintindihan ng tao. Bakit? Kasi kailangan sa angkop dun sa kanilang love language yung pag-ibig na pinaparanas mo. Maraming bata na
na nangangailangan ng atensyon, pero ang binibigay ng magulang financial, yung mga pangailangan niya. Kaya minsan nagre-rebelde kasi pakiramdam nila walang panahon sa kanilang mga magulang. Pero may mga bata ng baliktad. Andun lahat ng atensyon pero walang maibigay na pera dahil mahirap, kaya nagre-rebelde rin yung bata. Kaya nga ang pag-ibig ay hindi ganun kadali na ibigay. Tunayan, ang pag-ibig ay namimili rin ng tao ng pag-ibig na gusto niya. Hindi lahat ng unang pag-ibig gusto ng tao, kundi namimili rin siya ng gusto niya. Ganyan kakomplikado ang pag-ibig na galing sa Diyos, ay galing sa mundo. Ganyan kakomplikado ang pag-ibig na pinapahayag natin at tinatalakay natin tuwing February, tuwing Valentine's Day, na ang focus lang ay pag-ibig sa opposite sex, na kung saan nakatuon sa pagiging selfish. Nakatuon dun sa anong gusto ko, anong gusto ko makuha, anong gusto kong mangyari. Nakafocus paano kung sasaya. Dun nakafocus. Kaya madalas yung pag-ibig na yun kulang at kulang. Kung magbigay man ng kasayahan, pansamantala. Kung magbigay man ng katagumpayan, sandali lang. Pero ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos na siyang tatalakayin natin, isang pag-ibig na talagang nagiging ganap ang buhay ng tao, nagiging ganap yung taong pinagbibigyan mo, yung kapartner ng tao, nagiging ganap sa kabuuan ng buhay ng tao, yung pag-ibig. Kasi yung pag-ibig na yun, hindi katulad ng pag-ibig ng mundo. Walang tao natatanggi sa'yo kapag yung totoong pag-ibig ang inaalok mo. Dito sa Book of John, makita natin dito yung konsepto ni Juan nung ito'y kanyang ginawa. Ang pinakadailan ay nasa panahon kasi sa lahat ng mga alagad, si Juan ang pinakahuling na buhay na alagad. Halos namatay karamihan ng lahat. Pero ininala si Juan yung halos umabot sa 100 or 90 plus to 100 AD. Pero kadalasan namatay sa kanila mga 72 to 80 AD. At may maaga pa si Santiago na pinakamaagang namatay. Kaya si Juan yung pinakananatiling matagal sa ministry ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya marami siyang naging disipulo. At ang mga kakilala natin ng mga church fathers, mga disipulo yan ni Juan. Sa panahon ni Juan, may kumakalat na isang paniniwala, yung Gnosticism. Isang paniniwala na iniiba ang gospel. Ang Gnosticism, para ipaliwag natin ng mabilis, ay hindi galing sa hindi mananampalataya. Ito'y galing sa mga mananampalataya na hinaluan nila ng paniniwala ng Judaism, yung batas, na hinaluan ng paniniwala ng Greek, na siyang Greek mythology, na yung kay Plato, mga philosophy ni Plato, at nung pinagsama-sama, nagkaroon ng Gnosticism. Ngayon, pinasabi nila ang kakristyanuhan kulang. Kasi may kulang. Kasi dapat meron kang special knowledge from God. Tapos, makita natin sa kanilang katuruan, nadi-disregard yung mga mahina kasi ang naiangat lang ay yung pinili na pinakamataas, may kakayahan kang ipaliwanag o makakayahan kang naunawaan mo yung special knowledge. Kaya ikaw yung angat na kung titingnan natin sa paniwalang Kristyanismo, magkaibang-magkaiba. Kaya dito, sa chapter 4, tinalakay ni Juan kung anong kaibahan nung totoo at nang hindi. Anong kaibahan nung mga tamang turo at yung hindi tamang turo. Anong kaibahan nung maling tagapagturo at nung tunay na tagapagturo. Malaki yung kaibahan na pinakita niya. Ang ilan dito ay makita natin ay yung identity na ipinakita niya dun sa wrong teaching ay makita natin makasarili. Ito'y tinatawag na ito'y masama. Ito ay nakafocus dun sa mga bagay na kakayahan niya at hindi nakafocus sa Diyos. At yung identity naman ng mga totoo, binanggit niya ng una sa mga chapter 2 na ito'y nabubuhay sa liwanag.
Ito'y nabubuhay sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito'y nabubuhay at nabubuhay sa pag-ibig. Dito sa chapter 3 hanggang chapter 4, na ang tunay na anak ng Diyos ay nabubuhay sa pag-ibig. Nasa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Nag-iibigan sila't sa isa't isa. Kaya nga at makita pa rin natin sa verse 3 na ang tunay na mananampalataya naniniwala sa ebanghelyo ni Kristo. Ang mga Gnostic, kulang yun. Yung ebanghelyo ni Kristo, kulang yun. Dapat dagdagan mo nito, dagdagan mo nito. Kaya tinabi nga ni Juan, Antikristo, yung mga hindi naniniwala sa katuruan ni Kristo na siya'y nagkatawang tao, na siya'y tagapagligtas. Kaya sabi niya sa John chapter 4 verse 4 na 1 John chapter 4 verse 4 na yung huwag tayong matakot kasi yung Diyos na nasa atin ay mas makapangyarihan. Yung Spiritong nasa atin mas makapangyarihan kaysa na nasa mundo. Kaya makita natin yung labanan kung intindihin natin, hindi lang labanan ng masama at ng mabuti, kundi labanan ng Diyos at ng mundo. Kung paano ang Diyos ay nagpahayag ng pag-ibig sa atin, ang mundo rin ay may pinahayag na klase ng pag-ibig. Kung paano ang Diyos ay kung pinipilit tayong maging pag-aari niya, yung mundo rin gumagawa ng paraan para tayo maging pag-aari niya. Sa madaling salita, may dalawang kapangyarihan na naglalaban-laban at gustong kunin yung ating buhay, yung ating oras, yung ating kakayahan. Pero malaking kaibahan, ang Diyos, ang paraan niya para makuha tayo ay sa paraan ng kanyang pagsasakripisyo at pag-ibig na pinaranas sa atin. Ang mundo, hindi yon. Pinaparanas niya yung desire, yung pleasure, yung lust na siyang inaambisyon ng tao na pansamantala lang ang kaya niyang ibigay. Kaya ngayon, makita natin ano ba yung tunay na pag-ibig na siyang kapangyarihan ng Diyos na hindi kayang ibigay ng mundo. Ano ba yung klaseng pag-ibig dito? Ano ba yung meron dito? Paano ba natin masasabing tunay ang pag-ibig? Kasi marami nagsasabi ang tunay na pag-ibig ay yung pag-ibig ng mag-asawa. Pero makita natin ang pag-ibig ng mag-asawa ay limitado. Bakit? Kasi kadalasan kaya sila nagmahalan kasi may nakita yung isa na magandang bagay sa kanyang partner. Kasi kung hindi niya nakita yun, hindi niya to seseryosohin at hindi niya to papakasalan. Ibig sabihin, yung pag-ibig na nakita mo, hindi totoong pag-ibig yun, kundi attraction. At yung attraction, nung na-develop, naging love ng mundo. Kasi meron kang makukuha sa kanya, makikinabang ka sa kanya, kasi mabait siya, kasi maganda siya, kasi sexy siya. Lahat ng yun ay pag-ibig na pang makasarili. Kaya, kapag makita natin, kapag nakakita yung marami naghihiwalay na mag-asawa, kapag nakakita ng mas maganda dun sa asawa niya, kapag nakakita ng mas mabait dun sa asawa niya, o kaya yung asawa niya ay hindi na ganun palayos, hindi na ganun kaganda, agad ito yung napapalitan. Nang ibig sabihin, hindi totoo na ang pag-ibig ng mag-asawa ay siyang pinaka-perpekto. Ang daming sirang pamilya ngayon. Minsan naman sabi ang pag-ibig ng isang ama at ng isang ina, ay ng anak at ng isang ina. Ito yung tinatawag natin storge. Na ang pag-ibig na yon ay limitado rin. Bakit? Kaya mo lang mahal siya kasi anak mo siya. Pero hindi mo kayang ibigay yung pagmamahal na yun sa hindi mo anak. Hindi mo kayang ibigay sa iba. Na ibig sabihin, makasarili lang yun. Kaya mo siya mahal kasi anak mo siya. Sabi naman ng iba, ang pag-ibig ng magkasintahan or pag-ibig ng magkaibigan. Dahil sa pagkakaibigan. Pero makita rin natin dito, maraming nagmahalan na magkaibigan na pagdating ng araw ay naging magkaaway. Bakit? Kasi minsan lang nagkamali yung kaibigan at nasaktan siya, wala na. Pero pag tingnan natin lahat, anong pag-ibig na kahit nabanggit ko yung lahat ng klase ng pagkakamali o dahilan ng kasalanan, kaya mo pa ring mahalin. Walang iba yun kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Hindi tayo minahal ng Diyos kasi nakita niya tayo nakahanga-hanga, na akit siya sa atin, nasa atin yung karakter na gusto niya. Wala. Sabi ng Bible, nung minahal tayo ng Panginoon, nung tayo makasalanan pa, tayo yung mga kaaway ng Diyos. Hindi tayo kaakit sa harapan ng Panginoon, subalit nagdesisyon siya na mahalin tayo. Hindi rin na ang pag-ibig natin ay dahil sa kamag-anak natin siya. Katunayan, wala tayong relasyon sa Diyos. Pagkatapos natin siyang tanggapin yung kanyang pag-ibig at makipag-isa tayo sa kanya, dun pa lang naiugnay, naibalik yung relasyon na nawala. Dun pa lang tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Pag-ibig ng may isang kaibigan, kung tutusin, ang Diyos kailanman hindi pa gumagawa ng masama sa atin. Pero tayo, marami na tayong nagawang masama laban sa Diyos. Pero ang pag-ibig ng Diyos na nanatili. Ngayon, yung pag-ibig na yun, hindi mo kayang ikumpara sa lahat ng dakilang pag-ibig dito sa mundo. Dito sa Valentine's Day, pinopromote yung pag-ibig na mali. Pinopromote yung pag-ibig na pansamantala. Yung pag-ibig na hinahanap ng tao, pero hindi nagbibigay ng habang buhay na kasiyahan. Pero ngayon, sa umagang ito, pinopromote natin yung pag-ibig ng Diyos na galing sa isang tipanan, na nagbunga ng tipanan at nagtatapos sa tipanan. Ito yung pag-ibig ng Diyos na sa pagmamahal ng Diyos sa atin, tayong nagkamali, tayong hindi karapat-dapat, pero pumayag ang Diyos makipagtipanan, makipagkaisa. Bakit? Yun ay dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya ang pag-ibig ay hindi isang emosyonal. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na nagdidikta kasi may nakita kang maganda sa kanya. Kundi ang pag-ibig ng Diyos ay isang desisyon na kanyang ipinahayag at ito'y nananatili, ito'y nagiging katanggap-tanggap at higit sa lahat, ito ay panghabang buhay. Yun yung tipanan. Nagsimula ang tipanan sa pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya nga, pinili niya si Abraham, pinili niya yung lahat ng mga anak ni Abraham, hanggang sa panahon natin, kasama tayo sa pinili niya kasi naiugtong tayo kay Abraham. Kaya, makita natin ang tunay na pag-ibig ay galing sa Diyos. Ngayon, paano natin ipapayag ang pag-ibig na ito? Una, sa verse 7 at verse 8, binanggit niya dito na ang pag-ibig ng Diyos, sabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, no? Sabi niya, mula sa Diyos. Kaya ang tunay na pag-ibig ay pinahayag dito sa verse 7 na ito'y galing sa Diyos. Ang pag-ibig na totoo ay galing sa Diyos. Hindi yung galing sa atin, hindi yung galing dun sa kapitbahay, hindi yung galing sa asawa mo, hindi yung galing sa mga umuidolo sa iyo. Ang totoong pag-ibig ay galing sa Diyos. No? Ito ay sa pagkilala sa Diyos, nakikita natin ang kanyang pag-ibig. Kaya nga, ibinaliktad nung verse 9 na ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung gusto mong hanapin ng pag-ibig, ang una mo lang gawin, tanggapin mo ang Diyos. Hindi lang siya Diyos na personal, kundi siya rin mismo yung pag-ibig. Ito yung attributes niya, divine attributes na hindi mo pwedeng tanggalin sa kanya. Yun yung nature niya, yun yung katauhan niya. Naalala ko tuloy yung isang nasa dagat, nasa kagubatan, yung isang lalaki, tapos habang naglalakad siya, nakakita siyang malaking scorpion. At nung makita niya yung scorpion, na nandun sa daan, may hawak siyang patpat, ginawa niya sa patpat, binugaw niya yung scorpion para makapunta dun sa mga damuhan. Sabi nung kasama niya, ba't di mo pinatay? Makamandag yun. Sabi niya, hindi ko kayang mapatay siya kasi mahabagin talaga ako. Kahit na masama yung scorpion, kahit na alam mo na makakapahamak yung scorpion, hindi niya magawang mamatay. Bakit? Attributes niya. Karakter niya, yung maawain. Karakter niya yun. Ngayon, gusto kong gamitin din na si Jesus ay hindi nagmamahal kasi meron siyang nakita sa atin. Hindi siya, ang pagmamahal niya hindi bunga ng emosyon, hindi bunga ng paghanga. Ang pagmamahal niya ay galing sa Kanya. Hindi galing doon sa nakapaligid sa Kanya. Tayo, ang pagmamahal natin galing sa nakapaligid sa atin.
May nakikita tayong maganda, may nagawa siyang maganda, nakikinabang tayo, kaya mahal mo siya. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi ganoon. Hindi siya nakinabang sa atin, nagagalit siya sa atin, kaaway niya tayo, paparusahan niya tayo dahil sa ating pagsuway sa Kanya. Pero minahal niya pa rin tayo. At yun yung pag-ibig na totoo. No? Ito'y galing sa Diyos. Ito'y nagmula sa Diyos. Kaya nga, dapat maintindihan natin na ang pag-ibig ng Diyos ang nag-iisang tunay na pag-ibig. Ang mundo maraming inaalok na pag-ibig. Anong mga bagay na yung kumuha ng puso natin? Anong mga bagay na yung parang hindi mo kayang takasan? Na sa buong araw ng iyong buhay, siya yung kumokontrol sa iyo. Siya yung iniisip mo. Siya yung buhay mo. Nahuli na yung puso natin noon. Nakuha niya na yung puso natin at kalaunan, may panahon na siya para sirain yung buhay natin. Sa panahon natin, ngayon, pansinin niyo, pag binilang mo yung lahat ng oras na ginagawa ng tao, alin yung pinakamaraming oras na nagagawa niya? Kadalasan, yung gadget. Walang masama sa gadget. Pero kapag sa gadget, winawasak niya ang buhay mo, sinisira niya na yung mga oras mo, sinisira niya ang karakter mo, makita natin, sinisira na siya nung minamahal niya. Yung minamahal niya na binigyan niya ng panahon, binigyan niya ng atensyon, binigyan niya ng importansya, yun palang sisira sa buhay niya. Ganun ang pag-ibig. Yung sa sobrang pag-ibig, nagiging baliw yung tao sa sobrang pag-ibig, na-o-obsess sa sobrang pag-ibig, nawawala sa tamang direksyon ng tao. Kailanman, hindi yan mangyayari sa taong umibig sa Diyos. Bagkus, baliktad ang lahat ng yan. Pag inibig mo ang Diyos, lahat na magkakaroon ng kasiyahan, yung buhay mo magiging maayos, yung buhay mo magiging tama. At yun ang pag-ibig na inaalok ng Diyos. Kaya nga, yun yung maganda. Hindi kayang ibigay ng mundo yun. Sa mundo, laso ng pag-ibig. Naalala ko yung mag-asawa, naghiwalay, tapos yung lalaki na kausap ko, na-inlove siya dun sa kanyang kasamahan, bagamat kasal siya, ang katwiran niya lang, ngayon ko lang naranasan yung gantong klaseng pagmamahal. Pandaraya yun. Alam mong may asawa ka pagkatapos may in love ka sa isang walang asawa, pandaraya yun. Kahit na mangyari na makuha mo siya, kahit na maging kayo, balang araw, pwedeng siya makakita ng higit sa iyo or pwede kang ikaw makakita uli ng higit sa kanya. At dahil nagawa mo yun sa una, tiyak magagawa mo yun sa pangalawa. Ang pag-ibig na binabanggit na ngayon ko lang naranasan, emotional yun. Kahit sinong tao, itapat mo sa isang kasamaan niya na babae, tapos magkasama silang marahabang araw, o may insidente na nakatulong siya sa iyo, o may insidente na meron kang nakitang maganda sa kanya na wala sa asawa mo, tiyak ma-inlove ka dun. Ang tawag dun, meeting the needs. Na-meet mo yung needs niya. Na-meet mo yung needs niya. Kaya, na-inlove siya sa iyo, pero pandaraya yun. Pandaraya naman kita. Ulitin ko, ang tunay na pag-ibig, dapat kasali lagi ang Diyos. Ang tunay na pag-ibig, galing sa Diyos, kamukha ng ginawa ng Diyos. So, hindi dahil sa ano paman. Ang ganda ng comparison, ang tunay na pag-ibig, natutuwa sa buhay ng iba. Ang hindi tunay na pag-ibig, naiinggit, nagagalit kapag merong nagtatagumpay. Ang tunay na pag-ibig, unselfish. Hindi niya nakikita yung sarili niya, nakikita niya yung partner niya. Samantalang selfish naman ang hindi tunay na pag-ibig. Minsan tinanong ko sa mag-asawa, anong tama? Kaya ka magpapakasal? Kaya ka nagpakasal? Natagpuan mo na yung magmamahal sa'yo o natagpuan mo na yung mamahalin mo? Halos parang parehas. Pero pag tinignan nyo ang kaibahan ng dalawa, yung isa selfish, yung isa unselfish. Yung natagpuan mo na yung magmamahal sa'yo, nakafocus ka sa sarili mo, nakafocus ka sa kasiyahang idudulot nung pagpapakasal mo. Dapat makinabang ako. Dapat masiyahan ako. Dapat siguradong mamahalin niya ako. Kaya, yun ay nakafocus sa selfish. Pero marami nang nasirang pamilya dahil doon. Pero kapag yung pag-ibig ay
natagpuan ko na yung mamahalin ko, ibig sabihin, ikaw yung gagalaw, ikaw yung nagdesisyon na mahalin siya. Kaya't mangyayari dyan, mas magiging matibay yung relasyon mo. Kasi walang taong kayang kontrolin yung partner niya. Ang kaya mong kontrolin, sarili mo. Kaya kapag nagdesisyon ka na siya lang yung mamahalin mo, kontrolado mo sarili mo, kaya mong gawin yon. At mangyayari yon. At yun yung kaibahan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao ay mahina, ang pag-ibig ng tao pansamantala, ang pag-ibig ng tao ay nakafocus dun sa flesh, dun sa desire ng flesh, sa emosyon. Samantalang ang focus ng pag-ibig ng Diyos ay sa spiritual, sa katotohanan. Kaya't dahil dun, makikinabang tayo. At pangalawa, mga kapatid, ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos ay laging nauna at walang kondisyon. Hindi lang siya galing sa Diyos, kundi yung karakter niya, yung karakteristik niya, lagi siyang nauna at walang kondisyon. Kumbaga siya yung initiator, no string attached. Walang anumang bagay na dahilan kung bakit mo siya mamahalin. Kundi talagang unconditional na pag-ibig. Sabi niya sa verse 9 to 10, basahin ko, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nakita natin sa verse 9 at verse 10 na ang pag-ibig na galing sa Diyos ay isinugo niya si Jesus na kanyang bugtong anak sa mundo upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga ang sabi niya dun sa verse 10 din, sabi niya ito ang tunay na pag-ibig. Hindi dahil sa inibig natin ng Diyos, kundi dahil inibig tayo ng Diyos. Siya yung initiator, siya nagpasimula. Karamihan ang binabanggit kong pag-ibig na dala ng mundo ay hindi ikaw nagsisimula. Respondent ka lang. Tumutugon ka lang. Halimbawa, merong isang babae, may manliligaw siyang 3. Doon sa 3 na nanliligaw niya, walang pupunta doon na hindi mag-effort. Magbibihis, magpapagupit, magpapagwapo, may dadalhin, may re-regalo, makipagkaibigan, pasayahin mo yung tao, lahat yun nag-effort. Kaya hindi imposible na may in love ka dun. Bakit? May ginagawa sila para sa'yo. Pero kung halimbawa, merong isang tao kang nakita, hindi ka pinapansin, hindi ka nililigawan, at hindi mo rin siya type. Di ba? Ang tanong, may in love ka ba dun? Isang sagot, isa lang. Hindi. Imposibleng may in love ka. Una, ayaw mo sa kanya. Pangalawa, ayaw niya rin sa'yo. Paano ka may in love dun? Pero ang Diyos, ayaw niya sa atin dahil makasalanan tayo. Ayaw natin sa Kanya. Bakit? Kasi pakiramdam natin nakatali tayo. Pinapakilaman tayo. Pero dahil nagdesisyon ng Diyos, kahit ayoko sa iyo dahil makasalanan ka, mamahalin kita, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kaya malinaw na ang tunay na pag-ibig hindi dahil sa mahal natin ng Diyos. Ang tunay na pag-ibig kasi minahal tayo ng Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. Kumbaga, ang initiator ang Diyos, tayo ang respondent. Kailanman, walang Valentine's Day na naging initiator ang tao. Kadalasan, respondent ka na. Kasi merong tao na nakitaan mo ng mabuti, nakitaan mo ng kagandahan, nakitaan mo ng kabutihan, kaya ka na in love. Ang Panginoon lang ang merong tunay na pag-ibig, kasi ang pag-ibig na yon ay hindi isang pag-ibig na
may initiative, siya nagpapasimula. At higit sa lahat, walang kondisyon. Panguli, ay ang tunay na pag-ibig ay yung nananatili sa atin para naman maipadama sa iba. Inilalagay ng Diyos sa atin, pinagkakatiwala ng Diyos sa atin, ipinadama ng Diyos sa atin upang maipadama natin sa iba. At yun yung pag-ibig na bigay ng Diyos. Sabi niya sa verse 11 hanggang sa 12, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Tingnan niyo yung halimbawa, para tayong lalagyan. Hindi mo may papahayag sa tao ang pag-ibig ng Diyos hanggat hindi mo maipakita yung ebidensya ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, kailangan nilang malaman yung aking pag-ibig. Kailangan nilang makita yung aking pag-ibig. Kailangan nilang maramdaman yung aking pag-ibig na kailanman imposibleng mangyari kasi hindi nabababa ang Diyos dito sa mundo para magpakilala sa tao. Pero dahil yung kanyang karakteristik, yung kanyang katangian na pag-ibig, yun yung kaya niyang ibigay sa mga tao. At kung ito'y tatanggapin ng tao, ito'y papasok. Sabi niya sa Romans chapter 5, verse 5, inilagay ng Diyos ang kanyang espiritu at ang kanyang pag-ibig sa puso ng tao. Kaya, nung tinanggap mo pa yun, nilagay ng Diyos yung kanyang pag-ibig at yung pag-ibig na yun ay mabubuhay sa iyo at yun ay gagalaw sa iyo. Kaya, kaya mong ipakita sa iba kung sino ang Diyos. Kumbaga, laging binanggit dito, you are beloved, mga minamahal, mga minahal ng Diyos. Laging, bakit ka tinanggap, ba't ka binanggit na beloved? Kasi, ikaw din yung magpaparana sa iba. The same nung naranasan mo sa Diyos. Maraming tao hindi nila naintindihan ng Diyos. Pero kaya nilang intindihin yung kaibigan nila na tumanggap sa Diyos, kumilala sa Diyos, nakaunawa tungkol sa Diyos, at minahal ng Diyos. At yun yung pangatlo na makita natin na napakalaga. Kaya nananatili yung pag-ibig ng Diyos sa atin at iniutos ng Diyos magmahalan kayo sa isa, ayun ay para maipadaman naman natin yung kabuuan ng plano ng Diyos para sa iba. Ito yung paano ma-demonstrate, paano maipahayag. Nakakalungkot nito, perpektong ipinahayag ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, pero minsan sa ating pamilya hindi nila maranasan yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon. Madalas nga, mga laki sa Christian family, pero andyan yung anak mo na ayaw maging Christians. Andyan yung kapatid mo na ayaw maging Christians. Bakit? Kasi nasaktan sila, nakaranas sila ng pag-ibig ng mundo. Kaya mo lang mahal yung isang tao kasi meron siyang ginawang mabuti. Pero pag lagi siya nakagawa ng masama, hindi mo siya kayang mahalin. Lagi mo siyang sinusumbatan, lagi mo siyang inaaway, lagi natin siyang pinapagalitan. Kapag ganun ang ginawa ng tao, anong kaibahan mo dun sa iba? Kahit na kapatid niya tayo, kahit na anak niya tayo, anak ka. Anong kaibahan mo? Yung iba kaya niya rin gawin yun. Ang masaklap ito. May mga kaibigan siyang hindi mananampalataya na kayang tumanggap sa kanya. Yun yung masaklap. Kaya nga, uhaw ang tao sa pag-ibig na totoo. Kaya walang taong tatanggi kapag nakaranas yun. At walang taong kayang magparanas nun maliban sa sinumang tao na unang tumanggap ng ganung klaseng pag-ibig. Walang taong makapagbibigay ng bagay na hindi niya natanggap. Kaya nga pinili tayo ng Diyos, kaya niya pinaranas sa atin yung pag-ibig. Kasi gusto niya pang ibigay sa iba yung pag-ibig na kanyang karakter. Gusto niyang iparanas, pero hindi yan mararanasan hanggat walang taong magde-demonstrate yan. Kaya yung pag-ibig ng Diyos nilagay niya sa puso natin upang ipahayag kung sino siya. Ipakita yung
malaki yung partisipasyon ng bawat Kristiyano para ipahayag sa maraming tao yung pag-ibig ng Diyos. Mahirapang intindihin ng tao kung ano yung pag-ibig ng Diyos. Kasi sa isang banda, hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero pag naging visible ang pag-ibig ng Diyos, pamagitan mo, pamagitan ko, pamagitan ng bawat Kristiyano, dun palang nagiging visible ang Diyos sa buhay niya. Kaya, sa ating pagtatapos, makita natin, John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Para upang ang sinuman ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung desire ng Diyos, hindi pa siya tapos. Kahit naligtas ka na at ang buo mong sambayanan, hindi pa siya tapos. Marami pa siyang gagawin na kakailanganin niya. Yung sambayanan mo na nakakilala sa Panginoon. Meron kang kaibigan, meron kang kasama, meron kang katrabaho. Kailangan niya rin ang pag-ibig ng Diyos. Pero kailangan mo nang maipahayag sa buhay mo at maintindihan niya yung pag-ibig ng Diyos. Nung minsan nag-aaral ako ng music, nag-conduct ako meron kami subject na choir conducting. So choir conducting, nung nagtuturo na kami, tinuturuan kami paano mag-conduct, umawak kami ng choir. Ang turong na hindi ko maalala, yung salitang mirror. Nasabi ng teacher ko, pag conductor ka, para kang salamin. Yung nakikita sa'yo, nung choir mo, yung expression mo, yung sigla mo, yung dynamic mo, yun ang nakikita ng mga tao sa muka nung choir mo. Kahit nakatalikod ka, alam ng tao kung ngumingiti ka. Alam ng tao kung natetense ka. Alam ng tao kung kinakabahan ka. Bakit? Kasi makikita nila doon sa itsura ng choir mo. Nagre-reflect sa kanila yung ginagawa mo. Ba't ko ginamit yun? Kasi yun ang ibig ko sabihin. Hindi napapagod ng Diyos na iparana sa atin na mahal niya tayo sa lahat ng oras. Pinapakita niya araw-araw bago yung pag-ibig niya sa atin. Dakila yung kanyang pag-ibig sa atin. Sabi sa mga propeta, pinakita niya yung everlasting love niya, yung loving kindness niya. Pinaranas niya sa atin sa iba't ibang para at sa iba't ibang pagkakataon. Hindi lang sa panahon na tapat tayo, kundi maging sa panahon na hindi tayo tapat. At nung pinaranas niya to at tinanggap mo, at sino mang kausap mo, makikita nila ang Panginoon sa buhay mo. Kasi naranasan mo, ipinapayag mo. Ang Diyos ay nangangailangan ng mga tao na magdadala ng pag-ibig niya mula sa iyo papunta sa ibang tao. Kasi gusto niya ring pagpalain yung iba gaya ng pagpapalang binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, sabi niya dun sa laging bilin niya dito mula verse 11, sabi niya, love one another. Hindi sinasabi na ibigin mo lang yung ilan o yung mga mababait na mga kapatiran. Lahat. Walang pinipili. Wala kang di-discriminate. Lahat. Mahalin mo. Kasi yun yung pag-ibig na ginawa ng Diyos sa atin. Hindi lang ilan ang pinili niya para mahalin. Maging yung tumusok sa kanya dun sa krus, maging yung pumatay sa kanya, maging kay Judas, maging kay Pedro na nagkaila sa kanya. Kasama sila sa binayaran ni Jesus, kanilang buhay. Ang ganda ng halimbawa sa chapter 3, may binanggit si Cain. Huwag kayong tutulad kay Cain. Sabi niya na hindi niya minahal yung kanyang kapatid. Bagamat makita natin ba't si Cain ang tinatawag dito. Kasi si Cain ang kauna-una ang pumatay ng tao. Kumbaga, siyang kauna-una ang nagsira nung pag-ibig, sumira dun sa pag-ibig. Kaya nga doon, makita natin doon na tinawag siyang selfish. Tinawag siyang makasarili. At pag tinignan natin yung buhay ni Cain, ganun na ganun. Ngayon, sinong katumbas ni Cain na pinapayag? Kung si Cain ginamit para doon sa maling
paraan ng pag-ibig, meron ding ginamit si Juan para ipahayag yung tamang paraan ng pag-ibig na walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang tinatalakay niya dito. Kaya magkabaliktad sila. Kung yung isa punong-puno ng inggit, si Jesus punong-puno ng pagmamahal. Kung yung isa ay punong-puno ng pagkagalit, si Jesus ay punong-puno ng pag-ibig. Kung yung isa nagawa niyang pumatay, si Jesus nagawa niyang magbigay ng buhay. Yung isa, bumagsak, nagkamali, nasira ang kanyang buhay, si Jesus ay naging matagumpay at nagdala ng katumbay sa lahat ng maniniwala sa Kanya. Kaya nga, kung hindi mo pa nararanasan ng malinaw yung pag-ibig ng Diyos, hinihiling ko na seryosohin mo siya kasi hindi pa siya tapos na ipahayag yung kabuuan ng Kanyang pag-ibig. Baka nakikita pa lang natin na isang puzzle ng Kanyang pag-ibig. Kung papayagan mo siyang tapusin yung ipahayag ng malinaw yung Kanyang pag-ibig sa atin, makikita mo, hahanga tayo sa lahat ng oras kasi gagawin niya. Iparamdam sa iyo kung gaano siya katapat, kung gaano siya nagmamahal sa iyo. Kahit na anumang pagkukulang natin. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi nanggagaling sa atin, hindi nanggagaling sa Kanya. Kaya ito'y isang desisyon at hindi emosyon. Kasi kung ang pag-ibig ay galing sa partner mo, na-trigger yung emotion mo. At dahil na-trigger yung emotion mo, mahal mo siya. Pero yun ay pag-ibig ng mundo. Walang taong hindi mapapamahal kapag lagi mong ginagawa ng mabuti. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi galing sa partner niya, kundi ang pag-ibig galing sa Kanya na nagdesisyon na mamahalin kita, ililigtas kita, babayaran ko kasalanan mo. At yung tunay na pag-ibig. Yun pag-ibig na galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung hindi ka pa nakatitiyak na tinanggap yung tunay na kapag-ibig na yon, seryosohin mo yung tipanan inaalok ng Diyos sa iyo. Yung tipanan nakapaloob doon yung pagmamahal niya sa atin. Hindi mo matutupad ang tipanan kung hindi mo rin mamahalin ng Diyos. Pag naintindihan mo yung pag-ibig niya, tinanggap mo yung pag-ibig niya, at naghari siya sa iyo, yung pag-ibig niya maghahari din sa iyo. Kaya, kung ang kaligtasan na inaintindihan natin ay sa pamagitan ng good works, sa pamagitan ng pagsapi sa isang reliyon na nagliligtas, yun naman ay nagkakamali tayo. Ang tunay na kaligtasan ay nagsimula sa pag-ibig at nagsakripisyo dahil sa pag-ibig at nagdala ng buhay dahil sa pag-ibig. Ang tunay na success, kung wala rin ng pag-ibig, walang kabuluhan. Ang tunay na pag-ibig ay nagdadala ng puro katagumpayan sa lahat ng area ng buhay. Sa Corinthians, may binanggit si Pablo tungkol sa pag-ibig. Sabi niya, makapagsalita man ako na iba't ibang wika, wala akong kabuluhan. Ibigay ko man ang aking buhay, wala akong kabuluhan. Nang ibig sabihin nun, pinakita niya na ang pag-ibig ang pinakamalaga sa lahat ng ating ginagawa. Pangalawa, pinakita niya patience, love is patient, love is kind. Pinakita niya yung lahat ng uri ng pag-ibig dun sa verse na yun. Pero dun makita natin na ang pag-ibig ay action word. Hindi mo sasabing pag-ibig yung wala kang ginawa. Ang tunay na pag-ibig, meron kang ginawa. Hindi ka mapigil para gawan siya ng mabuti. Kaya, hindi mo naman, mahal ko asawa ko kasi hindi ko naman siya inaaway. Hindi yun ang katibayan ng pag-ibig mo siya. Ang tunay na katibayan ng pag-ibig mo siya, ano yung ginagawa mo para sa kanya? Minsan nga, may mga pag-ibig na hindi romantic, kaya hindi siya emotional. Pero, yung sakripisyo na ginagawa niya para sa kanya, yung paghihirap o anumang tiisin, yun yung pag-ibig. Hindi nakabase sa laging maganda, kundi minsan nakabase, at tunay pag-ibig nakabase sa panahon ng kahirapan, kaguluhan, conflict. Kapag nanatili yung pag-ibig mo doon, yun yung tunay na pag-ibig. Hindi siya emotional, no? At kaya nga, mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos na ipakita yung kabuuan ng buong picture ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya
lalo tayong lumapit sa Diyos upang maintindihan to. At hindi pa rin tapos ang Diyos sa kaibigan mo, hindi pa rin tapos ang Diyos sa mga anak mo, hindi pa rin tapos ang Diyos sa mga kakilala mo. Kung papayagan mo siyang tapusin at ipakita sa iyo ng kabuuan yung kanyang pag-ibig sa iyo, dun mo palang may papaliwanag sa iba yung pag-ibig na inaalok ng Diyos sa buong mundo. Kaya mga kapatid, iwanan ko ang isang hamon. Kung may matagpuan ka na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kasapatan at hindi nawawala ang kasiyahan na yon dito sa mundo, mapalad ka. Pero wala nun sa mundo. Lahat ng bagay dito nakakasawa. Lahat ng bagay nito may kapalit. May kapalit na kapaitan. Pag may kapalit na kalungkutan. Ang nag-iisang pag-ibig na nagbibigay ng kasiyahan, nagbibigay ng kasapatan, ay yung pag-ibig na ginawa ni Jesus. Pinatunayan niya na yan. Nung iniaalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Nung binigay niya ang kanyang buhay nang walang kapalit, nang walang dahilan, kundi isang desisyon kasi mahal niya tayo. Yun yung pag-ibig na kakumpletuhan at tagumpay. Sabi niya dun sa dulo, magiging ganap ang lahat ng bagay kapag naranasan mo yung pag-ibig nito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo. Sapagkat alam po namin, ang pag-ibig mo ay walang katulad, ang pag-ibig mo ay tunay at ganap. Panginoon, dalangin po namin, tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na naisin, hangarin ang pag-ibig na galing sa iyo. Anumang pag-ibig namin na sa ibang bagay, sa labas, lalo na kung ito'y kasalanan, Panginoon, patawarin mo kami. Tulungan niyo po kami na mag-focus, Panginoon, or magbigay ng buong atensyon sa pag-ibig na totoo at hindi pag-ibig na pansamantala, sa pag-ibig na may katibayan sapagkat inialay mo ang iyong buhay, hindi sa pag-ibig na gawa-gawa ng espekulasyon pero sa dulo ay walang katiyakan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maranasan ang kabuuan ng pagmamahal mo nang sa ganun, Panginoon, maiparanas din namin sa mga taong nakapaligid sa amin yung pag-ibig na inaalok mo. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakarinig ng iyong salita. Basabasan niyo po sila. Hayaan mong tanggapin nila ang pag-ibig mula sa iyo at kayo magpalas kanya. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen.